Sinubukan naming magluto ng chicharon macaroni chips at hindi ko lang alam mga bes kung tama po yung aming pagkakaluto. So ang una, naglaga kami ng mainit na tubig, nilagyan namin ito ng asin at konting oil. Tapos nung nakita namin na kumukulo na yung tubig, ay nilagyan na namin yung ating macaroni na elbow. Pagkatapos ng ilang minuto, ito na yung kanyang kalalabasan bes, medyo malambot na siya ng bahagya. Pagkatapos nito bes, ay ibibilad po namin ito ng mga 10 taon siguro. Char! Hindi bes, mga 1 araw lang naming binilad ito. So anyway mga bes, sa mga gustong bumili ng aming drying net na pagbibilaran, nasa comment section po ang links. Maaari nyo pong pindutin at i-click para hindi po malangawan ang inyong ibibilad ng mga pagkain or mga isda na daing or bahala na po kayo kung anong gusto nyo pong ibilad. After namin pong pinirito yung ating macaroni, eto na po ang kinalalabasan. Medyo epic fail ang pagkakagawa namin dahil hindi po siya lumaki. Hindi po namin alam kung ano pong problema, pero ginawa naman po namin yung kanyang proseso. Parang chicharon. Sarap ng sausawan niya. Pero in fairness, mga best, crunchy at crispy siya, mga best. So anyway, mas masarap pala ito kung lalagyan mo ito ng cheese na powder. Kaya nilagyan po namin siya ng maraming cheese powder. At yung kanyang lasa talagang napakasarap. Mas masarap kesa sa isasawsaw sa suka. Ewan ko lang ha, hindi naman tayo parparehas ng taste mga best. Kung ano po yung mas nasasarapan kayo, dun po kayo. At yun po yung piliin ninyo. Pero basta ako best, mas masarap ang may cheese. So heto na siya best. Ang crunchy. Pero if ever na dumaan sa marunong gumawa ng macaroni elbow chips natin, pwede pong paki-comment down below bakit hindi po lumaki yung aming macaroni na chips. At eto na po siya, best. So anyway mga best, hindi lang yan yung ating isi-share dahil nga marami pong nag-comment ang nagtanong doon sa niluto natin na giniling na beef. Ang dami pong nag-comment doon na bakit daw hindi ko hinugasan yung beef. So anyway mga besi, hindi po talaga ako naghuhugas ng beef pag ganun na nakapak. Kasi nga nakapak na po yun, bali malinis po yun. Pero kung sakaling bumili ka sa palengke na pinagiling mo, ay pwede mong hugasan at kailangan mo siyang hugasan. Dahil alam mo naman pag nasa palengke, siyempre, expose yan sa mga bakterya, sa mga langaw. Kaya need mong hugasan. Pero pag nakapak, kahit wag mo na pong hugasan, best. Dahil nga secured ka na malinis po yung inyong bibilin na meat. So anyway, ito na po ang ating nilutong picadillo or giniling na beef. Para sa recipe nitong ating giniling, ay maaari mo pong hanapin sa aking mga video. Nandyan po lamang po. So ayun lang best, share ko lang. Ingat. God bless. Bye!